Hi, hello, kamusta ka? Okay, guys, meron na naman tayo guys ha. Dito dahil sa dami ng nag-request sa atin na magawa tayo ng 1 kilong pandesal o ito'y classic guys ha, na classic na talagang ina-upgrade natin ano, oo. Dito guys, ang ating timpla dito. Sundan nyo lang mabuti ha. Ito'y i-reveal natin talaga lahat-lahat 'yan. Sundan lang mabuti guys sa unang-una dahil ito'y mano-mano basis pa rin ano, mano-mano basis dito sa ating pandesal. Kailangan lang titingnan yung mabuti ang ating libadura ha. Yang lahat ng arinang yan, flour at saka sugar, diyan natin kinukuha yan sa ating hinandang 1 kilo na o diyan natin kinukuha. Ngayon, titingnan natin mabuti lang guys, makikita naman talaga natin, di naman kailangan nakita mo naman, oh, di ba? Titingnan natin mabuti diyan kung gaano lang siya kalabnaw sa ating libadora. Ayan ay flour, sugar, at saka tubig. Oo, yan lang ang ating hinahalo diyan. Huwag niyong haluan ng asin ha. Tanging sugar lang at saka tubig, tapos flour. Oo. Ngayon guys, diyan na, o yan, ganyan lang kalabnaw. Oo, papahinga lang natin ng mga 10 minutes, ano, bago natin lagyan ng panimpla. Okay? Sundan mabuti guys ha, sundan yung mabuti para inyong makukuha ito. Napakagandang recipe ito sa pandesal natin. Oo. Guys, okay. Yan ay alsado na. Okay? Unang ilagay nyo dyan para hindi bumagal ang pag-alsa ng inyong pandesal dahil ang yeast na ginamit natin dyan sa ating pandesal 15 to 20 grams. Okay? Pwede kayong magdagdag sa 15 to 20 grams ang ating ilalagay. O, take note ha, ang nilalagay kong asin, pagpalitin po ninyo, ihuli po ninyo yon, sugar ang inyong ilagay dyan pag-una sa inyong pagtimpla. Okay? Bago lahat. Ihuli na nating asin pagkahalo. Ayan, sa akin kasi yan. Nauna ko yung asin at saka margarine at oil. Ayan, yan ang sugar dapat naunang nilagay natin doon sa ating libadora. Okay? O, hinalo muna natin ganyan. Isunod natin yung asin pag yay natunaw ng ating sugar. Kasi ang asinan, yan naman ay isang iodized salt. Yan ay pinong-pino o madali matunaw. Ayan guys ha, titingnan nyo mabuti guys ha. Oo, ayan. O, nilalagyan ko na. Basta pagtingin nyo na, nandyan na yung kumpleto ng nilalagay natin. At yan na, sa ating sugar o sa ating flour, nagkahalo na dyan ang ating 60 grams or dyan sa ating nilagay. Hinalo na natin dyan ang ating, titingnan lang, may reveal naman tayo at may summary naman tayo dyan guys ha, ang ating powder milk or milk boy. Dahil meron din tayo niyang ibap na inilagay ha, kasama sa ating tubig. Ano? Oo. Kasama din sa tubig, titingnan natin mabuti ang ating nilalagay na ibap. O, ibap yan ha. Tapos may partial pa tayong powder para magiging, kahit sabihin natin classic na ina-upgrade. Oo, ina-upgrade talaga natin. Ayan ha. Alalay ang ating tubig na nakalagay dyan sa ating recipe ha. Alalay, wag natin kaagad ubusin. Magtira tayo para ito'y hindi maging lugaw ang ating gawa. Dahil may mga flour talaga, lalo na sa ibang bansa, no? Hindi natin masabi. Mayroong flour na nabibili natin dyan na sobrang takaw naman sa tubig. Oh, at mayroon naman talagang hindi matakaw sa tubig. Kaya pag inubos natin diretso ang ating nakalaang tubig dyan, ang sukat ng ating tubig, talaga namang parang lugaw, mahirapan na tayo niyan pagpakinis. Oo. O, ganyan. Pero yung aking pandesal na yan na titingnan yung mabuti kasi mas maganda na mas malambot pa dyan. O, nakita nyo naman ang aking hinalo, no? O, ayan, mikos-mikos na yung ginagawa ko dyan, ano? Pero yan ay malinis ang aking kamay at yan na may pang merienda lang namin. Ayan talagang for tutorial. Pag kayo na mismong gumawa, lalo na pagbinta ninyo, pambenta, syempre gamitan nyo na po yun ng gloves na matibay. Oo, mag-gloves na kayo. O, ayan ha. After kong minamasa yan, imamasa natin yan na 10 to 15 minutes sa ganung paraan. Sa ganyang, dyan sa ating working table, dyan nyo siya pakinisin or kahit hindi makinis pa sa umabot na kayong 10 to 15 minutes. Oo. Yung flour guys na dinadas ko dyan galing din yan doon sa ating 1 kilo, no? O, 1 kilo. O, ganyan lang naman kasimple yan, o, di ba? O, nag-combine na ang ating mga lahat ng ingredients dyan. O, nag-combine na dyan. Kaya, titingnan yung mabuti. Ang mano-mano kasi, diskartihan lang talaga dyan. O, mas maganda sa ating pandesal, mas malambot pa dyan sa ginagawa ko dyan. O,
Depende sa arena yan. Pag naubos niyo yung tubig, dyan yung makikita ang tamang sukat. Okay? Titingnan mabuti. Pag ganyan, after nyo namang masahin ng ganyan, bilogin nyo lang at tulungan nyo siyang mapaalsa sa pamagitan ng plastic. Oo. Ilagay nyo sa isang bowl, babalutin nyo ng plastic yan. Oo. Sa nakalagay dyan sa timer, kung hindi pa man umalsa sa ganyang 20 minutes, magdagdag kayo ng 10 minutes. O, ayan. Para magiging maganda ang ating alsa ng ating pandesal. Okay? Ito kung magagawa po ninyo, mag-comment lamang po kayo kasi sa dami na kasing naghingi ng 1 kilo. At yan, sa ganyang paraan, hindi gano'n siya guys talaga lumaki. Mas maganda pag halos nagdo-double o triple size pa ang inyong dough para patayin nyo lang naman yung alsa nito para matanggal yung hangin. Oo. Diyan sa aking ginawang yan, dinidivide ko yan at nire-rest ko siya ng 2 beses o 2 beses ko siya nire-rest yan. Yan ang isang paraan para magiging maganda ang texture ng inyong pandesal. O ayan. O ayan, pabilog nyo lang dyan sa ating table, O ganyan lang style, sundan nyo lang ang ginagawa ko. Ayan, tapos yan, o di ba? Kumikinis na siya. Kasi nga, nagko-combine na yung yeast at saka yung flour natin, tubig, lahat ng ingredients. Ayan, ganyanin nyo lang siya, ganyanin nyo lang yun kasi para makikita nyo naman, ang kinis, di ba? O yan. Yan, pag umalsa na naman ulit within 20 to 30 minutes, ayan, pwede nyo na siyang, another alsa yan mamaya guys, pagkatapos another alsa. Ayan, isa na lang, okay? Ayan, o di ba? Nakikita nyo, ang laking pagbabago, ang laking pagbago, kuminis. Ayan, takpan muna natin. O, makikita naman natin, pag hindi pa rin yan umalsa sa 20 minutes dyan, magdagdag sa, nasabi ko pa, another 10 minutes kayo magdagdag. Oo, ayan. Okay? O, ulitin nyo naman ngayon, hatiin nyo naman yan ng 4 na beses na naman sa isang piraso. O, ayan. Ako, paliit ng paliit tayo, pero padami ng padami ang ating pakinisin ulit. Okay? Ayan, titingnan natin, ayan ay hindi pa sapat, Oo, yan. O, di ba? Nahihila na siya, pero bahagya pa yang napuputol, guys. Oo, bahagya pang napuputol. Kaya ang gawin natin, yan, pabilugin naman natin siya ulit para mare-rest natin bago natin bastunin, di ba? O, di ba? Ang kinis na niya. Okay? O, yan, di ba? Ganyan lang ang technique talaga. Huwag kayong mainip. Huwag dire-diretsong gawin natin ang pandesal kasi hindi yan separated na gawa or kagaya sa mga espesyal na dire-diretso hanggat paluto na. Ito, may mga resting talaga tayo dito sa ating pandesal para makukuha natin talaga ang tamang lambot. Oo. Ayan, hinanda ko ng ating breadcrumbs, Titingnan nyo guys, Diyan sa aking procedure na yan, ayan, pwede na tinanggalan ko na siya ng balot dahil nakaalsa na ulit. Ganun lang, iba-ibang style or anong hiyang sa pagbaston mo, pwede mong gawin yan. May pa double kamay or traditional na baston. Or kahit anong baston, basta hindi lang siya bumalik sa dati or bumubuka. Ingatan natin na wala tayong hawak ng mantika pag was nagbaston tayo kasi isa yan dahilan na magbutas-butas ang ating pandesal. Okay? O, ganun yan. Yan ang traditional na baston, Yan ang pinakamaliit kong baston lamang. O, yan. Ganyanin ninyo na lang, igugulong ninyo sa table para mapapantay yung, yung haba. Okay? O, tingnan nyo guys, yan, pinapaalsa ko na yan. Ngayon naman pag nakumpleto ninyo pagbaston yan, yung lahat ng yan na binibilog natin, okay? Ayan. Kung ganyan pa lang, wala pang apulbo, pwede nyo nang tikman yan guys. Tikman nyo, kumuha kayo ng kapiranggot lamang or maliit lamang na bahagi dyan sa ating pandesal, sa ating binabasto na yan, para inyong malasahan na ganito kumpleto ito, wala akong nakakalimutan. Okay? O another na naman, o another 20 minutes, i-rest natin yan bago natin yung putulin. Okay? O yan, kung napapansin nyo, umalsa na ang ating baston. Binaston natin ng pandesal, Mas maganda sa pandesal na marami siyang pulbo, tingnan. Okay? O, depende sa inyo kung ilan, kung magkano inyong benta niyan. Oo. Basta sa ating 1 kilo, ito'y umabot lamang sa putol na halimbawa, 20 to 25 grams, umabot lamang yan, halos 90 pieces 1 kilo. Oo. Ngayon, pwede nyo pa yung mapaabot ng marami, depende yan kung paalsahin po ninyo. O, wala man problema yan pag paalsahin nyo bago nyo bastunin, para naman madagdagan ang size ng ating pandesal. Okay? O, sa pagsalansa naman dyan, pwede nyo naman gawing 6 ang
palapad, oo. Tapos yung pababa, yung pahaba ay, 6 din, puwede naman kasi maliliit lang naman 'yan, okey? Oh, dito guys, dahil, sabi ng aking, daughter dito, eh, gusto niyang maliliit, oh, ayan naman aking hinati kasi gusto ko sana 50 grams para malalaki naman kasi 'yan na may, pangmeryenda lamang, oh. Eh, ang nangyari gusto niyang maliit, ayan, hinati ko na lang ang 50 grams, ay naging 25 grams na 'yan, okey? Oh, naging 25 grams. Ang bintahan pala natin sa 25 grams, ito'y binibenta na natin puwede ng, ₱3. Oo, ₱3 ano? Oh, sa pandesal ₱3 to ₱5 depende sa area natin or sa location natin. Pero karamihan din talaga sa nagbebenta lalo na 'pag malalayo, talagang ₱5 ng benta nila pero 'yan puwede sa 3 'yan. Oh, ngayon binabalot ko na, okey tapos na ako, binabalot ko na sa plastic para maging sulit dahil ang sobrang lamig ng panahon ngayon, sobrang sulit na, pagkabalot natin diyan para halos walang singaw. Titingnan niyo mabuti halos walang singaw ang plastic, oh. O after dun sa ating, timer, oo, titingnan niyo mabuti. Sa tingin niyo na hindi pa siya gaanong umalsa, magdagdag kayo ng oras o halimbawa dagdagan niyo ng kalahating oras or dagdagan niyo ng, 45 minutes, okey? Basta wag niyong isa lang. Yan kasi sa akin, gusto kasi namin medyo, siksik ba, o siksik kasi hindi naman namin pambenta yan, oh. Kaya hindi na namin lubusan talagang pinapaalsa na halos magdikit-dikit na siya. Okey? Ayan, kahit ganyan lang ang pandesal natin, tingnan niyo naman 'pag ating hinati, napakaganda ang loob. Oh, 'di ba? Oh, makikita niyo naman, oh, kita niyo naman, 'di ba? Oh, 'yan napakaganda ng loob.